Alright! Isang maganda at mapagpalang Merkules sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. Ilang sa mga kababayan ko, syempre i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-i-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan ang una sa ating listahan, si Robel Ferrer Official, meron siyang 35 na mga comments. Nandyan rin si Sampaguita, meron siyang 33 na mga comments. Nandyan rin si Juliet Sunakawa, meron siyang 27 na mga comments. Tess Faraon, meron siyang 19 na mga comments. And Sandra Maranon, meron siyang 11, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, I am very sure at this moment, at this hour, napaka-busy ninyo. Pati rin si Ivan. Busy rin. Kasi nga, how many hours from now, 20:36 na, mga kababayan. So, meron kaming bisita. Dito sila mag-spend ng kanilang New Year, mga kababayan, dito sa bahay namin. So, ang ginawa ni Sir Ivan, nag-prepare tayo, nagluto si Sir Ivan ng napaka-komplikado na dish. Ano yun, Sir Ivan? Spaghetti. Komplikado na dish, tas spaghetti lang. Kasi nga sa akin, mga kababayan ko, parang complicated talaga yung spaghetti. Kasi, ang lasa ng aking niluto na spaghetti, mga kababayan, hindi ganun kasarap. Parang kulang na kulang talaga eh. Unlike doon kapag yung asawa ko ang nagluto ng spaghetti. Yung mama ng asawa ko, yung papa ng asawa ko, kasi ang sarap kapag sila yung magluto ng spaghetti mga kababayan. Pero kapag si Ivan, kulang na kulang talaga eh. Hindi ko talaga ma-perfect mga kababayan. Until now, hindi ko pa ma-perfect yung spaghetti. Buti na lang, merong rescue, nandyan ang asawa ko. So ngayon, masarap na ang spaghetti ni si Ivan. Di ba parang ang hirap sa akin yung spaghetti mga kababayan? How about you? Ate mga pinalangga ng mga viewers, ma-perfect nyo ba yung spaghetti? Please comment sa baba, babasahin niya mamaya ni si Ivan. And also, ano ba ang inyong New Year's resolution or wish sa year 2026 mga kababayan? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan kung ano ating wish. Siyempre, ang wish ni Sir Ivan sa 2036, sana makulong na itong mga lahat na sangkot sa flood control projects, sa mga katiwalaan ng ating gobyerno, yung mga korap na mga opisyal, yung mga mambabatas natin na sangkot sa flood control scandal, sana makulong na lahat mga kababayan. And also, yung si Sara Duterte, si Bato de la Rosa, itong si Bongo, at saka yung mga co-accused nila, na sana nandun na sa ICC mga kababayan. And also, ma-impeach na itong si Sara Duterte para harapin niya yung sangkatirbang kaso or yung mga ikinaso sa kanya mga kababayan. O diba? Simple lang ang wish ni Sir Ivan sa 2026. And also mga kababayan ko, siyempre patuloy tayong ipanalangin ang proteksyon, ang seguridad ng ating President BBM. Kailangan niya tayo mga kababayan kasi alam natin ang daming ok-ok, ang daming gonggong-ho na gustong mapatahimik si President BBM, gustong matanggal sa pwesto si President BBM, at saka by next year mga kababayan ko, we are very sure na mag-level up itong mga DDS. Diba? Bakit mo nasabi yan sa Ivan? Kasi nga malapit na ho yung 2028 at saka sila na dito ay nag-double time na. Kaya by next year, expect natin yan ang marami silang gagawing mga hindi maganda para lang masira yung gobyerno ni President BBM at saka mapapatasik sa pwesto si President BBM. Asahan natin yan. Dito pa nga lang, di ba, sa kanilang ginawa or yung si Kung Miao Miao mga kababayan, yung si Kiko Barsaga na yun ay ginawang propaganda or yun ay tinulungan ho ng mga DDS. Kasi itong mga DDS na to,
Naghahanap kasi sila ng mga tao, personalidad o yung mababatas na pwede nilang magamit. Na pwede ring makakuha posible ng mga ebidensya na pwedeng ikakasira sa gobyerno ni President BBM. Kaya ginamit nila yon si Kung Meow Meow. Pero nagtagumpay ba? Hindi. Hindi nagtagumpay si Meow Meow. Sa ngayon, suspended mga kababayan. At saka I've heard by 2026, marami siyang kakaharapin na kaso itong si Kiko Barsaga. Sa ngayon, ginamit rin nila itong si Congressman Leandro Libeste. Diba? Napansin ba natin mga kababayan? Gamit na gamit ho ng mga DDS itong si Libeste. Kasi unang-una, DDS itong si Libeste. At saka pangalawa, siya ay mambabatas. At saka posible rin siyang makakuha ng mga ebidensya na pwede niya magamit para masira ang mga sekretary, gabinete, ang gobyerno ni President BBM and also si President BBM. Kaya gamit na gamit nila itong si Leandro Libeste. So ang ginawa nila, naging god na ng mga DDS itong si Libeste. Naging manufactured hero itong si Libeste. Ginawa nilang bayani si Libeste mga kababayan. O diba? Yan ang DDS tactics. Yan ang DDS style mga kababayan. So dapat ho nating bantayan ito mga DDS. Dapat silang pitikin, kukuritin at dapat nating i-debunk ang mga fake news ng mga DDS. Diba? Sakto ba si Ivan? At saka thank you so much nga pala no sa ating mga viewers, sa lahat ng ating mga viewers. And also sa ating mga viewers na hanggang ngayon nandyan pa rin ho nakasuporta sa ating channel. Nandyan pa rin sila nakasuporta kay Sir Ivan. Yung mga viewers na first time na nilang napanood si Sir Ivan dito sa YouTube and also sa Facebook mga kababayan. Nung first time pa lang ho nila nakita si Sir Ivan dito sa YouTube, hanggang ngayon, nandito pa rin sa ating channel. Nababasa ko pa rin ang kanilang mga pangalan dyan sa comment section. And thank you so much. Isipin nyo how many years na nag-vlog si Sir Ivan dito sa YouTube. At hanggang ngayon, nandyan pa rin ho yung mga pangalan nila. Again, thank you so much. At utang ko po sa inyo ang ating channel. And I hope by next year, 2026, tutulungan nyo pa rin ho si Sir Ivan na maghanap ng mga ebidensya, maghanap ng mga balita, at saka tutulungan nyo pa rin si Sir Ivan na magiging solido ang ating channel. Kasi marami hong mga DDS, ilalo na ngayon, ang dami nilang hired na mga trolls mga kababayan. Yes, ang daming hired ho nila na trolls. At yung information na yan ay A1 info mga kababayan na nakaabot sa amin. Ang daming hired ho nila na trolls. Pero itong mga ibang mga DDS, well, siyempre, hindi nila alam. Hindi nila alam yung ibang ginagawa ng mga kakampi nila na mga DDS. Ilalo na yung mga alipores ng Digong at saka yung mga alipores ni Sara Duterte. Hindi nila alam kasi sila ay binulag mga kababayan. Pero alam ho namin ang ginagawa ng mga DDS. Bakit? Kasi dating DDS si Sir Ivan. Baka hindi nila alam mga kababayan, itong mga bagong mga viewers na mga DDS na nandito, dating DDS ho si Sir Ivan. So ngayon pa lang ho, I would like to greet you all a happy New Year. Goodbye 2025, hello and welcome 2026. So year 2026, please be good to us. Okay? Sana makulong na yung mga gonggong sa ating gobyerno at ang pasaway sa ating bansa. So anyways mga kababayan ko, meron kayo papakita sa inyo. Kasi nga diba nag-away-away na itong mga DDS. Napansin niyo ba yung ginagawa ngayon mga DDS mga kababayan? Kasi nga, itong isang DDS, ibinulgar niya na meron palang ginawang kalokohan yung kasama nila na DDS. Yung 3 letter lang, yung TIO, meron palang ginawang kalokohan sa kanila. Daw, tinabla yung kapwa niya, vlogger mga kababayan. Yung tinatawag nila na meron dang malaking ngipin, yung naparhinoplasty sa kanyang ilong at saka biki mga kababayan, di ba yung scriptwriter ni Sara Duterte? Nag-away-away sila. Kasi nung una kong nakita mga kababayan, di ba nag-post ako doon sa ating Facebook account? Kasi unang nakita doon kay Balita at Kaalaman. Alam niyo, bilib ako kay Balita at Kaalaman kasi napakataas ho ng kanyang mga connection mga kababayan. Ito si Balita at Kaalaman, ang dali talaga makasagap eh. So, nung na-curious ako sa kanyang post, di ba sabi niya, Tio Moreno, itinakbo ang pasahod sa ibang vloggers. Booking, laglagan na to. Sanay na sanay maging runner, Davao City. So, nung nakita ko ang post ni
balita at kalaman mga kababayan, na curious si Ivan. Sino ba tong kaaway or ano ba ang ginawa ni Tio Moreno? And I found out dito, doon nga pala sa vlog ni Edwin Hamura mga kababayan. Kilala ba natin si Edwin Hamura? Asa ito si Channel 167. Yang si Edwin Hamura, asa kasi Channel 167, yan ay kagrupo nila ni Yumi Santiago, di ba? Sila si yung Mandarahog, at saka marami pang iba. Silang grupo na yung mga kababayan. Kasi nga di ba yung mga DDS, grupo-grupo sila. Ang kanilang tinitira ngayon, ang grupo nila ni Joy De Viber. Yung tinatawag ho na Alpotera ni Maharlika, yung grupo nila ni Joy De Viber, yung grupo nila ni... Sino bang isang mga kababayan? Yung si Cresset, at saka si attorney, yung attorney na abogado na vlogger na kasama nila, yung dating USEC, dating spokesperson ni President BBM, yung grupo ng DDS, di ba? So ngayon, napag-alaman natin na ito palang si Tio daw di umano tinakbo yung pera na ipambayad daw sana sa kapwa niya, vlogger mga kababayan. So ngayon, I'm digging deeper. Nakita ko dito sa mga comment na mga viewer nila ng grupo nila ni Edwin Hamura, sabi dito, lumabas na ang kanilang sinasamba ay pera. Sabi dito ng isa, Tio Pangga ba yan? Di ba meron pangalan una? Tio. Mahal kasi ang maintenance ng laitera para i-maintain niya ang surgical locks niya. Kaya talo-talo na. And then, napunta ako doon sa isang account mga kababayan na binuo ni Tio at saka ni Alben and Tourism. Diba? Ang itong dalawa na itong mga kababayan, meron silang ginawa ho na channel. Na supposed to be, itong channel to, collab silang dalawa. Isa pa nga lang na video mga kababayan, abay naging last na. Kasi ang sinabi dito ni Alben Tourism Official, this is the first and last song for Alben Tourism. Maraming salamat sa lahat, sa saya, sa luha, at sa pagmamahal na ibinabahagi ninyo sa amin. Forever grateful. So, na-curious ako, bakit ito na-post? Ang kanilang channel, binuo nila para sila ay mag-collab. Pero first pa nga lang na video nila, naging last na, mga kababayan. Parang, di ba sabi natin, wala bang palast hug dyan? Diba? Yung merong nabuking na babae mga kababayan na nag-viral ngayon, wala bang last hug dyan? Kaya naman pala, tinakbo daw yung pera. Di umano. Kapag itong mga DDS nag-away-away, tungkol talaga sa pera. Kung hindi man pagkain, tungkol talaga sa pera. Kasi naalala niyo mga kababayan, yung si Maharlika, di ba binanatan ho ng mga OFW, ng mga DDS, pati rin ng mga vlogger na nandito sa Pilipinas. Binanatan nila itong si Maharlika kasi daw tungkol sa pera. And second, nakita rin natin, di ba yung si Joy De Viber, nag-away silang dalawa ni Princess Maui dahil rin sa pera. At saka malaki yung perang involved mga kababayan. Di ba halos umabot ho ng 500,000? Yun ang pinag-awayan ni Princess Maui at saka ni Joy De Viber. Ngayon, malaki rin pala yung halaga ng perang napag-awayan, pinag-awayan mga kababayan. Di ba? Ito mga DDS yung humba na pagkain, pinag-awayan. How much more yung pera mga kababayan? So ganon ho ang mga DDS, pera-pera lang. Tapos ngayon sinasabi ng mga DDS na magunggong na nandito na tayo daw ay bayaran mga kababayan. Bayaran daw si Sir Ivan. Ito ang ebidensya kung sino ang bayaran dito. Ngayon mga kababayan ko, napag-alaman ho natin na itong si Sara Duterte dahil sa ginawa ng vlogger niya na nag-away-away na dahil sa pera at meron daang posible na estafa. Galit na galit si Sara at pinagalitan yung kanyang mga vlogger mga kababayan. For more details, let's watch this. Hello guys, nandito naman tayo at syempre good morning dyan at good evening dito guys. Ito pag-usapan natin ang balita sa atin ng puting kabayo. Napagmura at napagalitan itong vlogger na ito pati ang kanyang mga kasamahan dahil sa pang-eestapa sa ibang vloggers. Alam nyo na ang tinutukoy ko. Alam nyo na ang tinutukoy ng puting kabayo. Pinagagalitan daw at galit na galit daw si Sayad. At bakit daw ine-estapa itong mga kapwa niya vloggers? Hindi pa raw ba na kontento? At eto hindi makapalag itong si Tio Moreno. Hindi daw makapalag kay Sayad. Paano ba naman papalag kay Sayad? Lait-laitin ba naman? Sabi, hampas lupa raw naman pala talaga to. So,
Sa bagay, totoo naman yan. Nung ni-raid yung bahay niya, di ba? Nung ni-raid sa drugs yung bahay niya, kita nyo naman, ang flooring ng kanilang bahay, lupa. Aside from that, kubo ang bahay. Bigla-biglang nagkapera. Siyempre, binigyan ba naman ni Inday Sayan? Nagkakundot, nagkasasakyan. Ang problema ngayon, galit si Sayan sa kanya. At inihilot-hilot. At bakit itong mga kapwa niya didilis pinag-estapa? At hindi lang yun, mukhang may ano pa pala ito, may kay connivance, may ka-connive, may kasabwat. At ang kasabwat ay ang kanyang jowa. Pati yung iba yung mga kasama, nagkandadamay-damay na. Ano ba ito si Puting Kabayo? Chismis. Sige lang, patulan muna natin. Nakakatuwa lang yung away ng mga didilis Pati si Inday Sayan, sumasawsaw na sa galit. Pati daw si Yutman, mainit ang ulo tsaka si Basti. Kasi nga, nag-iistapahan sa pera. Didilis talaga, no? Sira ulo, putik. Nakakatuwa naman dahil sa pera, nag-iistapahan ng putik. Yun lang, high blood si Saya dahil sa mga ito. So, abangan natin kung ano mga susunod na mangyayari. Sa mga bobong didilis dyan, na ang tatay nyo ay karton. Aba. Natatawa talaga ako sa kwento ng Puting Kabayo. Tawan-tawa daw siya Talaga yung expression daw ni Sayad, nung malaman yung mga estapahan, talagang high blood. Pati si Iyotman. Ang takaw naman kasi itong mga ito sa pera, no? Isipin mo, kawawa naman yung mga vlogger silang inistapa. Alam mo, masaya rito yung mga nasa SMNI. Kasi iba pa yung payroll nila, iba pa yung kay Sayad. Paano yung mga nakay Sayad? Patay na naman ang negosyo. Ilan muna, sa mga bubundi diligent may Sayad, ang tatay nyo'y karton. At hindi kayo mga bubot may Sayad, sapagat ang may Sayad ay laging high blood. Ganyan kasi ang mangyayari kapag bayaran yung mga vlogger, mga kababayan. Di ba ganyan ho? At maraming binabayaran ngayon ng mga bagong trolls. Yan ang mangyayari, lalo na kapag sila ay magkaunsihan sa budget, mga kababayan. At kapag meron silang kasama dyan na masilaw sa malaking pera, ganyan ang mangyayari. Itatakbo yung pera, mga kababayan. O, di ba? Kami dito, walang bayaran ho ng mga vlogger. I can assure you 1,000% walang bayaran na vlogger dito. Mga DDS, may nakita ba kayo nag-away-away ng mga pro-admin vlogger dahil sa pera? Kahit kaisa, may nakita ba kayo? Di ba wala? Kasi kami ay hindi bayaran. Taos puso kaming nagbablog dito, sumuporta sa ating President BBM. Kasi kami ay naniniwala sa kanyang leadership style na kailangan talaga sa ating bansa. Walang bayaran dito. At saka kami lang ay nakaasa, siyempre sa monetization, sa revenue ng aming mga channel, ng aming mga pages ng YouTube. Diba? Pero ang mga DDS, hindi nila sasabihin sa inyo, siyempre hindi na sasabihin kasi sekreto nilang ginagawa yan. At meron silang mga sponsor, meron silang funders. So ngayon, ano nangyari? Nagkaunsihan na. Kapag ang mga DDS nag-away-away, tungkol talaga sa pera. So booking na booking sila. At saka ganyan rin ang mga ugali ng mga DDS, mga kababayan, yung napapuhalan-puhalan sila, na gusto sila, yung grupo na lang yan, yun yung mga sikat-sikat. Ganon sila Kapag meron kasing grupo na medyo magbabiral, mga kababayan, at saka susikat na grupo ng DDS, pinupuhalan yan ng kapwa DDS, mga kababayan. So yun ang mangyayari. Kaya sila ay magbubukingan. Kaya nakita namin, mga kababayan, ang dami na ho mga DDS ngayon nagsialisan dahil sa ginagawa ng kapwa mga DDS. Mga bayaran naman kasi, di ba? So mga kababayan ko, ipapakita ko rin po sa inyo itong vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Alam po ninyo, tapos na itong taon 2025. Wala pong napatunayang kahit anong ebidensya o magpapatunay sa kanilang mga akusasyon laban mismo kay Pangulong Marcos Jr. So, ibig sabihin nito, 3 taon kalahati na ang kanilang ginagawang batikos kay Pangulo, personal man o kung ano ang gustong nilang palabasin
Pero malinaw po na kadalasan ay puro akusasyon, paratang, paninira na hindi nila kayang patunayan. Hindi na patunayan kasi wala silang taga-suporta para sa kanilang matagal ng plano no pabagsakin, agawin ang kapangyarihan kay Pangulong Marcos. Okay? Kaya ko po sinasabi ito. Kasi kung meron talaga silang ebidensya, bakit hindi nila i-file ang kanilang formal na reklamo sa Kongreso? Impeachment. Kasi ang Pangulo po ay impeachable official. Para sa inyong kaalaman, hindi naman ho talaga siya pwedeng kasuhan sa korte kasi meron siyang immunity. Ang nakaupong Pangulo hindi pwedeng kasuhan kahit sino pa ang naging Pangulo at Pangulo sa ilalim ng saligang batas. Impeachment, yan lang po. Pero bakit ang dami niyong paratang na mga personal? Alam niyo yung sinasabi niyong bangag, adik, mahinang presidente, mayroong graft in corruption na presidente, walang malinaw na programa ang Pangulo, yun na sinasabi niyo. Lahat kabaliktaran sa katotohanan. Pero yan ang inyong mga paratang sa nakalipas ng 3 taon kalahati. Di ba? Yan po ay lahat ay impeachable official for your information. Eh bakit hindi nyo ipinapile? Yan po ay ground for impeachment kung totoo. Yan ay ground for impeachment kung meron kayong dokumento. Yan ay ground for impeachment kung meron kayong pagpapatunay. So hindi naman nyo ginawa ang reklamo. Ibig sabihin, paninira lang, intriga lang. Gusto lang yung lukuhin, mabudol ang taong bayan at magalit ang taong bayan sa Pangulo. Kaya naman siguro sa loob nga ng 3 taon kalahati, walang kayong naiproduce na malaking pwersa ng mamamayang Pilipino para kayo suportahan ng mga Duterte camp o anti-Marcos group. Kahit yung ibang political party hindi maniniwala sa inyo, ang malaking grupo ng Liberal Party, Piklawan, Dilawan, hindi nyo makukumbinsi yung mga yan kasi matitino yung mga yan. Hindi yan magpapagamit sa inyong personal na interes para agawin ang kapangyarihan. O baka naman, ito na siguro ang totoo, kaya kayo hindi makapunta ng Kongreso. Una, baka wala talaga kayong basehan. Pangalawa, alam nyo, mawabasura yan dahil wala namang maniniwalang congressman dyan sa inyong akusasyon. Pangatlo, iilang ang congressman nakakampi nyo. Ha? Parang mabibilang lang sa daliri ang mga congressman na pro-Duterte. Diba? Sa Senado, meron kayong ilan doon, pero anong nangyari ngayon? Puro kaso ang inabot. May kaso sa ICI, may kaso sa ICC. Diba? Yung mga Duterte senador. Pag nakulong nga yung mga yan, baka wala nang matirang oposisyon sa Senado. Oo, yan. Inabot na kayo ng ganyan. So, again, mga kaibigan, mga Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority na mga Pilipinong sumusuporta sa gobyerno, huwag kayong maniwala dyan sa mga paratang, paninira. Wala talaga siyang pagpapatunay. Puro lang ho, sa social media sila maingay. Dahil dyan hindi naman korte yan. Sa traditional media, hindi na nga sila pinapatulan. Social media na lang nila ang maingay kasi kanilang content for views, subscriber only. Pero yung malasakit sa bayan, hindi yan totoo. Paninira sa bayan, yun ang lumalabas. Kasi puro salita, wala sa gawa at walang dokumento. O ngayon, papasok ang bagong taon na. Pagdating ng itong 2026 na ito, magre-resume na ang Congress at Senado pagkatapos ng ilang araw na bakasyon pa nila. O di mapunta kayo doon. Lagi nyo sinasabi, si Pangulong Marcos ganito, gano'n ang kung ano mga paratang. Tapos nagagalit kayo pag kinasuhan yung mga Duterte supporters o yung mismong Duterte katulad ni Sara Duterte at ni Pulong Duterte. Ayan, talagang sila kakasuhan kasi may dokumento, may record, may basihan, may pinanghuhugutan kung bakit siya dapat kasuhan ng kriminal, administratibo at graft in corruption pang matindi tulad ni Sara Inday Duterte. Plunder sa Office of the Ombudsman, korupsyon, bribery, malversation of public fund.
Yan ho yung kaso niya. Pagdating naman sa Kongreso, i-refile or panibagong impeachment kasi may dokumento. Yung mamamayan na matitino, may dokumento, may basihan pag sila'y nag-file ng kaso sa korte or sa impeachment laban sa mga Duterte. Pero kayong mga kampo ng mga Duterte, dahil wala kayong dokumento, wala kayong matibay na ebidensya, hindi nyo magawa na makapag-file ng kaso. Malinaw po. Yan po yung totoo, mga kababayan. Walang personalan dito, issue lang. Gusto ko lang hindi kayo nalilin lang. Total, tapos na ang 2025. Walang nangyari sa laban ng mga Duterte. Bokya. Walang people power. Walang sumuportang militar at polis. Tama na lang naman yan. At mabuti naman kasi professional organization ng pulis at militar. Hindi yan magpapagamit sa mga kitang-kita naman personal interest. Gustong-gusto lang mang-agaw ng kapangyarihan sila. Pero yung tamang proseso na ayon sa batas, rule of law, ang kailangan hindi niya sundan. Ayaw nilang gawin. O, di ba? Hindi naman pinagbabawalan sila ng gobyerno na mag-file ng impeachment laban sa Pangulo. Eh bakit pag ang gobyerno nagpapatupad ng batas, ipapile ang kaso laban kung kani-kanino na may ebidensya at may dokumento, o nagrereklamo kayo at nagagalit kayo? Kaya kayo mga kababayan, maging maingat po kayo. Mapanuri kayo. Huwag kayong pabulag. Huwag kayong magbingi-bingihan dyan sa grupong yan. Kasi hindi na kayo nagsawa. 3 taon kalahati ng ganyan ang ginagawa. Wala namang nangyari. Di ibig sabihin nun, panira lang. Interest lang nila. Hindi po ako spokesman ng gobyerno. Lalo na si Pangulong Marcos. Voluntary ko lang tinutulungan yan. Prinsipyo, from day one sinasabi ko na. Pero ang lahat ng nasa gobyerno, kapag may mga ebidensya kayo, kasuhan nyo. No one is above the law nga eh. Kasuhan nyo. Cabinet Secretary, Undersecretary, Senador, Congressman, Ambassador, kung sino-sino dyan. Kasuhan nyo kung meron kayong ebidensya. Kahit ang Pangulo, kasuhan nyo. Sa Kongreso. Diba? Impeachment. Ganun po ang proseso. Hindi naman tatakbuhan ng Pangulo yan eh. Haharapin niya yan. O bakit ang Pangulong Marcos nag-utos na imbestigahan at kasuhan ng lahat? O, nagagalit kayo. Ayan ang gusto nyo. Walang pananagutan? Hindi. Lahat ay merong pananagutan o accountability. Lalo na po ang nasa pamahalaan. Okay, so ang nakita natin ngayon mga kababayan, ang nagpapasikat at ang nagpasiklab itong si Congressman Leandro Lebeste. Di ba nakikita natin yan? Kasi yan ngayon ang ginagamit ng mga DDS. So ang propaganda ngayon ng mga DDS, tulungan itong ginagawa ni Leandro Lebeste. Kasi nga di ba itong si Lebeste mga kababayan na meron daw siyang hawak na Cabral files. Pero it turned out naging Leandro Lebeste files mga kababayan. Bakit si Ivan? Edited version. Diba? Because that is 3 months ago. 2 beses pala, itong si Lebeste pumunta doon sa office ni Yusek Cabral mga kababayan. At saka nung dumaang araw, I think this is a week ago, diba meron pong lumabas na balita mga kababayan at meron pong screenshot galing doon sa Reddit na 3 months ago pa pala, meron ng isang whistleblower nag-post doon sa Reddit kung ano ang ginawa ni Lebeste na panghaharas, pamamersa at pananakit doon sa office kay Yusek Cabral. At napag-alaman rin po natin mga kababayan na itong si Lebeste ay pinagbabantaan pala ang mga witness or yung mga staff ni Yusek Cabral na hindi magsasalita kung ano ang kanyang ginawa doon sa loob. Kasi nga 'di ba nakita natin sa balita na dito napapatunayan na totoo pala talaga yung nangyaring pagpunta ni Lebeste doon sa office kay Yusek Cabral at saka kung ano ang kanyang ginawang kademonyuhan doon mga kababayan, di ba? Napag-alaman natin the other day kasi siya ay inimbestigahan ni Joseph Morong. At saka good job nga pala no kay Joseph Morong na siya dito yung naunguna nag-imbestiga doon sa office ni Yusek Cabral mga kababayan. At saka yan ang maganda kasi nagtulong-tulong dito ang mga mainstream media. At hindi lang si Joseph Morong yung gumawa ng hakbang para mag-imbestiga mga kababayan, pati rin ang ABS-CBN.
Yes, meron silang ginawa ho na documentary, investigation, may mga bagong mga witnesses. Aside pa ho doon sa GMA, meron din yung hawak ngayon na mga witness ang ABS-CBN mga kababayan. Di ba nakita natin sa balita? Ang ibig sabihin, totoo ang ginawa ni Libeste, pamumwersa, pananakit, doon sa office ni Yuse Cabral at saka sinaktan niya itong si Yuse Cabral. So asahan natin, by 2026 mga kababayan, ang dami hong kakaharapin na kaso itong si Leandro Libeste. So ngayon, forward tayo. Dito tayo kay Congressman Miao Miao. Kasi nga diba si Miao Miao mga kababayan, siya pa ay suspended until now. Do you think itong si Miao Miao hindi yan magpapasiklab kapag siya na makabalik doon sa Kongreso mga kababayan? 'Di ba? Hindi niya matanggap yan na itong si Leandro Libeste ay sumikat ngayon or napasiklab ngayon. Hindi yan matatanggap ni Miao Miao. So asahan natin by next year makabalik na itong si Miao Miao, magpapasiklab rin yan mga kababayan. So katulad rin ho dito sa ginawa ni Leandro Libeste. Kasi kapag utak DDS at ugaling DDS, magpasiklaban yan sila lahat mga kababayan. 'Di ba? Gusto niya na siya lang yung sikat, ito rin yung sikat, dapat siya yung tinitingala ng mga DDS. Ganun yan eh. Kaya itong ginagawa ni Leandro Libeste, itong ginagawa ni Miao Miao, itong ginagawa ni itong isa yung pinklawan siya mga kababayan, pero yung pinklawan daw siya at saka pero nakikita natin na siya dito ay nakalining sa DDS, pero hindi niya aaminin at ayaw niyang aminin na siya ay DDS. Yung si Guanzon, 'di ba yun ang ginagawa nila? Pero gusto kasi ni Guanzon, siya yung sikat dito at tinitingala ng mga DDS, di ba? Pero hindi niya aaminin na siya ay DDS. Pero nakita natin na siya talaga ay DDS kasi sabi niya, pinklawan daw siya, di ba? So before ko i-reveal sa inyo mga kababayan kung ano ang plano at top priority ng mga DDS by next year, papakita ko muna sa inyo itong post ni Malutikia. Diyan pa lang sinasabi ni Malutikia mga kababayan, diba? Klarong-klaro na. Kiko Barsaga and Lian Libeste are like shooting stars in a very dark horizon. They dare test the gods. Diba? Stand with them. Kasi itong dalawa na itong mga kababayan, ginawa ng God ngayon ng mga DDS. Diba sinabi ko na nung una, ito ay manufactured hero. Ginawa nilang bayani. Bakit? Kasi magagamit nila yan. At kapag hindi nila magamit si Kiko Barsaga at saka itong si Libeste, parang tain na lang yan mga kababayan, di ba? So dahil ngayon, nakikita nila na nagagamit at merong nakikita mga ebidensya daw na hawak para ikapapanira sa ating gobyerno at tinitira nila si President BBM, mabango pa yan sa mga DDS. So itong sinabi ni Malutikia, di ba? A very, very obvious narrative. Gamit na gamit nila ang dalawa na yan. At saka nakakatawa kasi ginamit niya na ito daw dalawa, si Kiko at saka si Libeste are like shooting stars in a very dark horizon. Hindi yata alam ni Malutikia na yung shooting star mga kababayan, yun nakikita natin na biglang iilaw dyan sa taas mga kababayan, di ba? Hindi naman talaga yan literal ho na star. Hindi ho, yan ho ay dust. Dust ho yan mga kababayan. At bigla na lang yang naging parang nasusunog kapag papasok na sa atmosphere. Tama ba ang explanation si Ivan? Sa mga magaling dito sa ganyan, i-correct niyo lang po si Ivan. Sa pagkakaalam mo kasi mga kababayan, ang shooting stars, hindi yan literal ho na star. Yan ho ay dust. At saka iilaw na lang siya or nasusunog siya kapag papasok na sa atmosphere ng Earth. 'Di ba? Tama ba 'yan? Ibig sabihin, alikabok lang itong dalawa na si Kiko Barsaga at saka si Leandro Libeste. Alikabok lang 'yan, DDS, 'di ba? Hindi sila magpo-prosper. So ngayon, i-shout out muna natin. Before ko i-reveal sa inyo yung sinasabi ko na plano ng mga DDS at ito ay kanilang top priority. From A1 information, siyempre i-acknowledge muna natin ang ating mga channel members. Nandyan sila si Rosalinda Bornia, Shirley Fernandez. Kasama natin or nandyan po sa channel members na listahan si J. Tiberio Pilayo, Cosmo Defender, Samuel Membrado, and Bia Bibar. At siyempre i-greet natin ating mga suki, mga early birds, sinanguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Mama Recres Hernandez,
From North Carolina, USA, Ma'am Carclia F. Hi to ME. Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan rin si Munes Borromeo, Noel Narcida, Olivia Lupigale, GC Kim, Ashin, Lily Tonini, Sosi Reyes. Nandyan rin si Romel Ordonez from Calamba City, Laguna. Rodolfo Lacanaria. Nandyan rin si Bayani Tobias, Lucia Medina, Elsie Adaman, Shirley Risman, Maricar Baker, Jocelyn Para, and hi to Sir Jaime Garcia. Okay. Mga kababayan ko, I am very sure nakita nyo na itong poster na to na kumakalat ho sa social media, mga kababayan. Yan ang ipinakalat ngayon ng mga DDS. Di nagtanong-tanong ako tungkol dyan kasi meron akong kakilala po na DDS, mga kababayan. At saka, thank you nga pala no, sa aking kaibigan na DDS kasi honest yun eh. Kapag meron tayong itatanong, mga kababayan, nag-answer ka agad. DDS vlogger yan. Pero kaibigan niya ni Sir Ivan. So sabi niya, ito ang plano nila by next year na ang kanilang top priority, makuha ang loob or makuha ang grupo ni Attorney Lene Robredo. Mga Pinklawan, yan ang plano nila, na makuha nila itong si Lene Robredo at ilan na mga personalidad na nandyan sa baba na mga anti-Duterte rin. Diba nakakatawa talaga eh? Unang-una, ayaw ho ng mga Pinklawan dito kay Sara Duterte. Tapos gusto nila na maging kulab, mga kababayan, or magsanib pwersa si Sara daw at saka si Attorney Lene Robredo. Hindi yan mangyayari. Kasi hate na hate talaga ng mga Pinklawan at ng mga Dilawan ang mga Duterte. Kasi marami hong mga katarantaduhan, kalokohang ginagawa ang mga Duterte cronies, si Digong, yung kanilang makalyado ng mga DDS sa mga Pinklawan. So malaki ho ang ginawang katarantaduhan ng grupo ng DDS sa mga Pinklawan. Kaya hindi nila yan makuha, mga kababayan. Kahit tanungin nyo pa ang mga kakilala natin ng mga Pinklawan, magbasa-basa kayo, mga DDS, sa mga comment dyan sa baba ng mga Pinklawan. Kasi marami rin po tayo dito na mga viewer ho ng mga Pinklawan. Asan ho sa mga loyalista, marami rin dito mga Pinklawan. Mga DDS, basahin nyo sa baba kung gusto man nila makipagkulab kay Sara Duterte. Sige nga, basahin nyo nga. So yan ang kanilang plano, mga kababayan, by next year. Gusto nilang kunin ang loob ni Atty. Lene Robredo at kunin nila ang grupo ng mga Pinklawan. Kasi according ho sa sinabi ng aking kaibigan at sa mga post rin ng mga DDS, kapag magkulab daw si Sara at saka si Atty. Lene Robredo, tapos daw ang Marcos, mga kababayan. O diba yan ang gusto nila para lang matanggal sa pwesto si President BBM. Kaya sila ngayon ay nag-double time na. Gusto nilang mag-level up, mga kababayan. Kasi kapag magkulab ang DDS at saka yung Pinklawan, mga Dilawan, tapos daw si President BBM. Matanggal daw sa pwesto si President BBM. O diba tingnan nyo ang kanyang plano, gunggong talaga eh. Pero ayaw na ayaw ho ng mga Pinklawan dito kay Sara. Dito ba nga sa ChatGPT, mga kababayan, siyempre nagtanong tayo eh, sumubok ako, mga kababayan, na tinanong ko sa ChatGPT tungkol kay President BBM at saka kay Sara Duterte. So sabi ko, tanong ko dun sa ChatGPT, mga kababayan, sabi ko, hello ChatGPT, sino sa dalawang lider na sila si President BBM at VP Sara Duterte sa tingin mo ang may kakayahang pamunuan ang bansang Pilipinas? So ang sagot ng ChatGPT, mga kababayan, sabi niya, magandang tanong yan at mahalagang sagutin ng mahinahon at batay sa kakayahan, record at estilo ng pamumuno. Hindi lang sa personalidad o apelido, sasabi niya. Kung pagbabatayan ang kakayahang mamuno sa pambansang antas, mas malinaw na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang may mas handang institusyonal at pang-estado na karanasan. Bilang Pangulo, napatunayan na niyang kaya niyang magtrabaho sa loob ng sistema ng gobyerno, pakikipag-ugnayan sa Kongreso, pamumuno sa gabinete, pagharap sa ekonomiya, diplomasya at pambansang seguridad. Makikita rin ang mas kalmadong estilo niya. Mas nakatuon sa consensus building, foreign relations at long-term governance kaysa retorika. Ngayon DDS, makinig. So sabi ng ChatGPT, sa kabuuan, kung ang tanong ay sino ang mas may kakayahang pamunuan ang Pilipinas sa ngayon, mas malinaw ang sagot
pabor kay Pangulong BBM. O tingnan nyo mga DDS, mismo na ho dito nagsabi ang AI or ChatGPT kung sino ang pabor or karapat-dapat na mamuno sa bansang Pilipinas sa ngayon. Tingnan nyo, pinili niya si President BBM. Sabi niya, hindi dahil perpekto siya, kundi dahil sa mas kumpleto ang kanyang exposure sa pambansang pamamahala at mas angkop ang kanyang estilo sa kasalukuyang pangangailangan ng bansa, katatagan, diplomasya at institusyonal na direksyon. Tingnan nyo DDS, di ba? Hindi nagsisinungaling ang AI. Hindi nagsisinungaling si ChatGPT. Bakit? Kasi nakita ho ni ChatGPT, marami siyang mga informations, data na hawak tungkol kay Sara Duterte. Na ito si Sara, maka-China yan. Ito si Sara, maraming korupsyong kinakaharap. Ito si Sara, maraming kasong kinakaharap. At possibly by next year, ito si Sara Duterte mga DDS, makukulong na. At yan ay nakita ni ChatGPT. At siguro nakita rin ni ChatGPT yung tungkol sa interview niya ni Sara Duterte doon sa isang show na kung saan tinanong siya tungkol sa zona ni President BBM. At saka ang tanong ng host na yon ay tungkol sa economy. So ano nangyari? Nag-itok-itok itong si Sara Duterte. Pati siguro yung ChatGPT na confused doon sa sagot ni Sara Duterte mga kababayan, hindi niya naintindihan, di ba? Tayo hindi naintindihan. Pero ang mga DDS daw mga kababayan, naintindihan daw nila. Naintindihan daw nila yung sagot doon ni Sara Duterte, paganon-ganon ang kanyang sagot mga kababayan. Yung mga host nga doon, di ba, marami mga nag-question doon, hindi nga nila nag-gets mga kababayan, pati ang ChatGPT hindi rin naintindihan. Pero ang DDS, naintindihan daw. Nakatawa talaga Kaya hindi pinili ng ChatGPT na si Sara ang mamuno sa ating bansa. Bakit? Kasi alam ho mismo ng AI na kapag itong si Sara ay magiging presidente, kawawa na naman ulit ang bansang Pilipinas. Gets na ba? DDS, di ba? So, babakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Maglulumpasay na naman po ang mga didilis dito dahil po ito ang katunayan at katotohanan ng survey. Dahil po si Pangulong Bongbong Marcos hindi negative 3 kundi positive 82.5% mga kababayan. Yan ang tunay na katotohanan. Dahil si Pangulong Bongbong Marcos, yan ang tunay na merong ginagawa sa bansa natin at nagtatrabaho at ginagawa ang kanyang obligasyon bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Tapos itong si Inday Sara ay 15.4%. Yan talaga ang negative mga kababayan. Dahil po ang tunay na katotohanan na hindi po maitatago ng mga didilis na itong si Vice President Sara Duterte ay wala namang ginawa sa halos 3 taong mahigit na siya ay Vice President ng Pilipinas. Hanggang ngayon, walang nagagawa. Sayang ang pinapasahod ng gobyerno dito kay Sara Duterte. Di ba mga kababayan, ang galing magpakalat ng mga peking impormasyon ng mga didilis na wala namang sapat na katotohanan. Ito, totoong-totoo mga kababayan, na si Pangulong Bongbong Marcos ay positive 82.5%. Yan ang tunay na katotohanan. Tapos itong si Inday, negative 15.4. Baksak talaga ang ratings dahil po sa totoo lang, sa totoo lang mga kababayan, makinig kayo. Tamad at walang ginagawa ang Vice President ng Pilipinas. Kundi puro mga kabalbalan, kalokohan at pangungurakot sa pera ng taong bayan ang ginagawa at pa-travel-travel lang. Wala namang achievement na nagawa etong si Vice President Sara Duterte. Yan ang tunay na katotohanan. Sayang po ang pinapasahod ng gobyerno sa Vice Presidente ng Pilipinas dahil po wala talagang nagawa. Yan ang tunay na katotohanan. Hindi katulad ni Pangulong Bongbong Marcos, marami nang nagawa. Walang-wala po itong si Inday Sara dito kay Pangulong Bongbong Marcos kung pagseserbisyo at pagtatrabaho at pagtulong sa ating mga kababayan, mga Pilipinong mga mahihirap at higit sa lahat para paunlarin ang ating bansa dahil yan talaga
ang tunay na katotohanan na si Pangulong Bongbong Marcos ang merong tunay na may malasakit sa ating mga Pilipino at sa ating bansa, at itong Vice President ng Pilipinas ay talagang walang nagagawa dito sa ating bansa. Yan ang tunay na katotohanan dahil kitang-kita nyo naman talaga at naririnig nyo at nakikita nyo ang tunay na nangyayari sa ating bansa at yung pagtatrabaho ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos ang talagang nagmamalasakit sa bansa natin, hindi ang mga Duterte. Yan ang tunay na katotohanan. Nagpapalaganap sila ng mga fake news, mga peking dyaryo, mga peking survey para pagmukhain na itong si Inday Sara ay malakas sa mga tao or sa mga Pilipino, dahil ang tunay na katotohanan, baksak na ang mga Duterte dahil nalaman na ang mga kalokohan nila, kabalbalan nila at mga pangungurakot sa pera ng taong bayan na ginawa nila. Kaya mga kababayan, sa totoo lang, sobrang nakakahiya na po ang ginagawa ng Vice President ng Pilipinas dahil walang ginagawa, puro kabalbalan, puro kalokohan at puro pangungurakot sa pera ng taong bayan ang ginagawa. Kahit isa walang nagawa sa loob ng halos 3 taong mahigit na siya ay Vice President ng Pilipinas. Walang trabahong ginawa. Sayang ang pinapasahod sa kanya ng gobyerno. Yun lang mga kababayan, dahil sa totoo lang, si Pangulong Bongbong Marcos ang merong tunay na may malasakit sa ating bansa at sa ating mga Pilipino. Yan ang tunay na katotohanan at yan ang tunay na survey. Okay, so kasama rin natin, nandyan si Cristina Soriano, Felma Cabato from Toronto, Canada. Nandyan rin si Evelyn Garcia, Hope Shinobi from South Korea. Nandyan rin si Carmila Sanchez from LA, California, Edgardo Obispo, Tony De Los Reyes, Josephine Gallego, Bayani Tobias. Kasama rin natin si Jocelyn Para, Juanito Banukdok, Marlita de los Santos, Evangeline Reyrolie, Trel Dumingsel. Nandyan rin si Vicky Timbal, Felipe Abrina Jr., Orlando, Liway Tanso, Josephine Lee Agarpao, and Haitsu Aurora David. Okay. So mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang interview ni Christian Esguerra doon kay Jose Claire Castro. For more details, let's watch this. Okay, nice sweater Musta? Okay lang. So far, kailangan maging maayos. Kailangan maging okay. Lalo na papasok ang bagong taon. Okay, sige. Unfortunately, ang dami natin pag-uusapan dito sa araw na ito. Simulan natin dito sa mga expose ni Congressman Leandro Leviste. Okay, so apparently meron siyang sinasabing dokumento. Ang branding dito, Cabral Files. Hawak na niya since September. Pero inuutay-utay niya yung paglalabas, no? And nagsimula ito noong namatay si Jose Cabral. Ako nakapun tanong, no? Overall, no? Ano yung nakikita niyong, how do you see this expose by Congressman Leviste? Do you find any credibility in him and in the expose itself? Ito yan in general tayo kahit sino pa yung nagsasalita, wag na natin magitin ko si Congressman Leviste to. Kung ang dokumentong hawak niya ay makakatulong naman talaga sa pag-iimbestiga. Wag na natin banggitin kung sino yung politiko. Maganda yon kung makakatulong. Pero ang dokumento kasi siguro from the point of view of a lawyer, na lang. Hindi kasi talaga siya mabibigyan ng ganong halaga hanggat hindi napapatunayan nung nagsasabi na itong dokumentong ito ay totoo, ang source nito ay galing sa reliable source, at mapagkakatiwalaan. Kumbaga yung integridad ng dokumento ay hindi questionable. Alam mo naman pag sa trial tayo, di ba? Pag sa trial kasi, kapag yung isang dokumento ay naging questionable, hindi yan bibigyan ng anumang credence ng korte. Hindi siya mabibigyan ng halaga. Ito lang, example na lang natin to, Christian. Halimbawa si letter A, may affidavit. At ito yung sasabi natin mahalagang dokumento para mapatunayan ng isang krimen.
Halimbawa, so witness mo siya. Nagkataon si A namatay. Yung affidavit na yon, notaryado, napanumpaan. Pero at the time na pupunta na yung hearing at kailangan i-present yung witness na yon at kailangan ma-cross-examine. Yung dokumento na yon, hindi siya mabibigyang halaga dahil yung taong nagsalita or gumawa ng affidavit na yon, hindi ma-test ang credibility. Hindi ma-cross-examine. So, hindi yan papayagan na ng korte na i-present mo yung affidavit na yan. Siguro it can form part of of the evidence, form part of the trial, but hindi siya bibigyan ng halaga dahil hindi siya mako-cross-examine. Yun yung point natin. So, kung yung dokumento na hawak ni Kong Leviste ay ma-authenticate naman, or kahit na hindi ma-authenticate ng DPWH, pero merong mga documents or mga ebidensya na mag-corroborate doon, 'di ba? Doon sa sinasabi niyang dokumento, pwede siyang magamit. So, ang problema lang kasi, Christian, when I said na, tinanong kasi ako ng MPC, ma'am, how would you respond, how the palace would respond regarding the alleged allocations of the CABSECs, cabinet secretaries, based sa Cabral files. So, ang sagot ko ganito, we cannot respond to that Cabral files unless they are all authenticated by DPWH. Kasi galing daw sa DPWH Unless they would be authenticated by DPWH, they would just be considered as hearsay or chismes without any probative value. So, yun yung context ko. Okay. Until Senator Lacson said, wag ko daw immediately dismiss yung issue about CABSECs kasi meron naman daw mga napatunayan o nagkaroon ng hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. So, sabi ko, hindi po yun ang pinatutungkulan ko kasi baka hindi siya na-feed ng buong konteksto. And sinagot ko rin yan sa MPC. At the same time, sinabi ko rin yan sa aking vlog na hindi yan. Kasi otherwise, kung may ibang mga ebidensya, ginagalang yan. Ito lang Cabral files na hawak ni Kong Leviste at that time na hindi pa na-authenticate. Yun yung masasabi nating hearsay. And hindi lang ako nagsabi niyan, even other lawyers. O banggitin ko na si Senator Marcoleta. So, and then, Senator Lacson, when he was interviewed by Ma'am Celis, he admitted naman na na-misread niya yung aking answer. Okay. So, yun lang naman yun. So, kung credible to or hindi credible, depende ito kung meron pang ibang facts na pwede magpatibay sa sinasabi ni Kong Leviste. Okay, pero in the larger interest of truth, no? Kasi marami rin syempre question doon sa credibility mismo ni Leandro Leviste, yung paraan ng pagkakakuha niya, di umano na itong mga dokumento na ito. Pero yun, in the bigger scheme of things, kung talagang ang target natin dito ay malaman kung totoo, no? Meron bang effort po yung Malacanang para alamin kung meron ba talagang credibility mga sinasabi niya? For example, yung mga meron daw insertions na ng mga cabinet secretaries. Di ba pwede niya naman i-validate siya, no? Miski wala naman talaga, miski hindi legally tatayo sa korte, so far yung mga dokumento niya di umano. Kung ba pwede niyo siyang gamitin na take-off point to validate whether some of the things that he's saying is true. Kasi ngayon, according to Sec Vince, lahat ng files na kay Yuse Cabral at that time, pagka-order ng ombudsman na i-turn over ito sa ombudsman, ginawa agad ito ni Sec Vince ng DPWH. So, yun yung pinaka-point na, sige, let the ombudsman do the investigation. Kasi lahat ng files nandiyan. So, hindi yan pipigilan ng Pangulo. Of course, di ba? Kailangan makita ang katotohanan dito. So, kung may involved na CAB secretaries dito, sino yung managot, dapat na managot. Yun naman yun sa Pangulo. Kaya yan, binigyan na natin sa ombudsman, neutral na party, kung independent party yan, independent body yan. So, kayo na po mag-imbestiga. At nadinig na natin kagabi, Christian, si Assistant Ombudsman Nico Clavano, na bubusisiin nila yung files, pati yung computer files,
ni Yusek Cabral para makita lahat. Kung may involved na cabinet secretaries dito, dapat panagutin, dapat maimbestigahan. Dito, Yusek, no, anong basa ninyo? Bakit inilabas ito ni... Of course, siya makakasagot nito, no? Yung talagang intention niya. Pero sa analysis ninyo, from where you're sitting, anong basa ninyo kung bakit inilabas niya ito, tapos utay-utay, after lang mamatay si Yusek Cabral? Mahirap mag-speculate. Baka pag may sinabi ako, masaktan. Hindi, yung ano lang. Kasi Masaktan mababasa nyo sila. naman yan, di ba? Siyempre, meron ka observation dyan, eh. Hindi, ganito lang, di ba? Isipin na natin na hindi si Kong Revista yan. Yeah, Isang okay. particular na, ordinaryong politiko. Siguro, it is part of a political noise. Okay? Kasi pag inutay-utay mo ang isang bagay, lagi nakafocus sa'yo yung media. Diba? Laging ikaw yung pag-uusapan. The problem is, doon sa sinasabi mo na utay-utay, hindi tuloy, nahirapan tuloy i-prove yung authenticity niyan. Kung nilabas niya sana yan, bago namatay yung tao na di umanong nagbigay sa kanya, mas magiging makatotohanan eh. Hindi na siya pag-iisipan ng taong bayan. Bakit ngayon lang? Even Congressman Ridon, tinatanong bakit ngayon lang. Pero Christian, may napansin ako. Isa lang, hindi ko alam kung napansin mo to. Nakita mo ba yung email niya? Ipinost niya, dated October 1, 2025. Nakita mo yun? Na part yun ng news eh. Yeah. Doon sa news na yun, doon sa email na yun, sasabi niya, checkmate daw niya si Sec Vince. Na-checkmate niya at to prove na napatunayan niya yung mga files niya. Pero dun sa email na yon, ang binanggit niya kasi is he was asking for the 2026 proposed budget ng DPWH including the revised. Kasi di ba binago? Dahil meron daw naging paulit-ulit na mga projects, so nagkaroon ng revised NEP for the DPWH, right? May nabawasan, di ba? Nabawasan siya. Tapos nilagay niya doon, we would like to ask for the copy of the proposed DPWH list, project list. Tapos example, tapos may bandang third yata niya paragraph. An example of this is the 2025 fiscal year 2025 DPWH budget list handed to me. Sabi niya, handed to me by Secretary Bunuan. So, if na-checkmate niya, iniisip ko lang to Christian, kung na-checkmate niya si Sec Vince using that letter or email, what he mentioned there is the 2025 budget list na binigay, handed to him by Secretary Bunuan. So, pag inisip mo, ito bang in-example niya na DPWH budget list, yun ba yung sinasabi niyang Cabral files? Kasi, na-checkmate daw niya sa Sec Vince with that. So, kung yun, DPWH budget list na 2025, binigay sa kanya daw ni Secretary Bunuan. So, ano yung binigay sa kanya ni Yusek Cabral? Na hindi naman niya na-mention sa email, na binanggit niya na using that email, na-checkmate niya sa Sec Vince, na na-authenticate o na-approve na yung mga dokumento. And at the same time, yung binigay sa letter din na yun, another letter or email, ang binigay ni Sec Vince sa kanya is the 2026 proposed budget ng DPWH, not the 2025. So medyo dun lang tayo naguguluhan dun sa email na sinasabi niya. Mukhang may discrepancy. Mm-mm. Tapos incidentally, di ba merong report yung GMA News na mukhang forcefully taken yung so-called Cabral files based on CCTV footage, based on the account of at least two persons from the DPWH. Nakita niyo po ba yung balita na yan? Yes. Nakita ko. Actually, nung nakita ko yan, syempre ako personally, hindi natin alam kung ano naganap dyan. Kung yun nangyari, siguro talaga dapat na mas makita ng malalim ano pa talaga yung naganap. Kasi, para fair sa lahat.
fair doon sa mga nagsabi na inagawa ng dokumento, at fair din naman kay Congressman Leviste kung totoong nangyari yan. So, mas maganda talaga na mas maliwanag yan kasi hindi magiging maganda kung nga totoo na isang congressman ay gumagamit ng kanyang power parang mapilit na gumawa ng ganun. Hindi maganda yun. At anong mangyayari doon sa ebidensya niya? So, if he could do this, ano pa yung pwede niyang gawin? Yun nga, yan ang isang malaking issue rito, no? Pero syempre, pangalawa, tatanungin din yung ibang tao. Okay, medyo very questionable yung pagkakakuha niya, and that in itself is a very, very, very valid concern. Pero yung susunod, totoo ba yung nakalagay sa Cabral files, no? So, ngayon napatay na po si Jose Cabral. Paano ba dapat i-validate yan or authenticate yan? Yun, actually, sabi nga ni Sec Vince, lahat ng files ay na-surrender na sa ombudsman. Gagamit sila ng forensic to check on this. Everything. Yun ang pangako ng ombudsman. Nadinig ko kahapon, napanood ko, yung statement, no? Nagsalita si Ombudsman Clavano, the Assistant Ombudsman Clavano. So, let us see na lang. At tingin ko naman seryoso sila sa ganito. Curious po ako sa iniisip ng Pangulo dito sa dito sa mga pasabog ni Congressman Leviste. Kasi isang banda, pwedeng ang presentation niya sa sarili niya is he is an anti-corruption crusader. Pero on the other hand, pwede rin makita na pwedeng pampagulo itong kanya mga pasabog dahil kung sino-sino tinatamaan, di ba? So pwedeng namamadal yung buong issue, medyo na out of focus yung mga dapat tutukan. Yung presidente, how is he seeing all these things? Okay, about Cabral files or Everything, as a whole? As a whole, hindi ba parang gumugulo? O baka naman are we getting closer to the truth o baka naman gumugulo lalo? Sa ngayon kasi Christian, ang Pangulo kasi talagang focus kung sino yung dapat managot. Kahit kamag-anak, kaalyado, kaibigan. May isang podcast si Pangulo na paano po kung kaalyado nyo ang masama dito. Ang sabi niya, kung kasama ang kaalyado ko dito, di hindi ko na kayo kaalyado. Kasi ang pagpapaimbestigan to, hindi naman para sa Pangulo, hindi para bumangaw yung pangalan ng Pangulo. Kung hindi para ito sa tao. Christian, doon sa mga politiko na nais gumulo lang, sana wag na. Kasi sinimulan ito ng Pangulo para talaga mapanagot yung dapat na mapanagot. At wag na yung iba paepal, wag na ibang pasikat na to the point na parang kayo na yung bida. Samantala, ang bida dito yung pagpapaimbestiga. Walang bidang tao dito kundi yung pagpapaimbestiga. So, wag nang manggulo at still, kahit ano pang gawin, anumang political noise yan dyan, ang Pangulo pa rin, concentrated pa rin, tuloy-tuloy pa rin. Ang kung sino ang dapat na makasuhan, sino dapat makulong, dapat na maibalik yung na kickbacks, yun pa rin. Yun pa rin ang nais ng Pangulo. Hindi po ba medyo napahiya rin yung Pangulo dahil walang malaking isda talaga, kunwari senador o kongresista, ang nakulong before Christmas or ito bago matapos yung taon? Actually, Christian, ganito yan nung nagsalita ang Pangulo, sinabi niya na marami sa listahan niya ang maaaring hindi maging merry ang Christmas. Yes. Okay. Yung anak ko. Sorry. Okay. So, ibig sabihin, mga Christian, tingnan natin, simulan natin, 4 na buwan pa lang to 4 na buwan pa lang. Siguro magli5 buwan na. 4 na buwan pa lang nung talagang nagsimula ang kasagsagan ng pag-iimbestiga. Sa 4 na buwan na to, ano na ba ang nangyari? Millions worth ng kickbacks na isole. Right? Nasoli na yan. Kitang-kita natin. AMLAC, ang dami ng na-freeze na assets. Maraming warrants of arrest ang na-issue. Marami na nagtatago. Marami ang nakulong. Nakasama ang Diskaya. At marami naman talagang hindi naging merry ang Christmas. Kung ang target ng ibang mga tumitingin
ay politiko lang. Abangan natin. Hindi pa tapos eh. Ibig sabihin, ang pangako naman ng Pangulo bago magpasko, maraming hindi magiging merry ang Christmas. At nagawa naman to. Ang sa akin lang siguro mga Kristiyano, ang nakikita ko lang kasi dito, yung ibang mga puro negatibo nangyayari. Hindi nila nakikita yung accomplishments for 4 months, for the past 4 months. Hindi nila nakikita yung accomplishments nun. Ang nakikita lang nila, ang Pangulo kulang. Ang Pangulo, hindi na nakita yung naging trabaho. Ikukumpara natin, Christian, ito yung nakumpara ko na sa iba, di ba? Sa ibang pag-interview sa akin. 4 months, marami na nangyari. Pero, sa 6 na taon nung nakaraang administrasyon, 2020 pa lang, ang dami ng inaming ghost projects. So, ang tanong natin, sa 4 na buwan na iinip ang karamihan na negatibo, paano yung 6 na taon na walang nangyari na pananagot, walang naisoring kickbacks, walang napanagot na kahit sino, despite the fact na 2016 pa nag-start ang mga diskaya. Okay. That's a very valid point naman. No? Pero ang isang concern po kasi rito, no? Kung ikukumpara yung nangyari doon sa pork barrel scam, kulong, di ba? Yung sina Janet Lim Napoles. Baka hanggang Sara Diskaya lang ito. Yung mga mas malalaking isda sa ibabaw nila makalusot. Either because of their political influence o dahil sobrang galing sila para itago yung kanilang fingerprint. No? Kaya talagang naniningil yung tao. Maghahanap ng senador yan at saka ng iba pa mga kongresista bukod kay Zaldico. Kaya nga ang sabi ng Pangulo, di ba? Ang gusto niya, matiyak lahat ang ebidensya dahil kung ito naman ay isasampalang tapos hilaw ang ebidensya, masasayang ang effort, masasayang ang panahon, makakaligtas lang ang dapat na managot. So, ang kailangan natin ngayon ay reasonable certainty for the conviction. Reasonable certainty, hindi lang probable cause. Reasonable certainty na talaga magkaroon ng conviction. Ibig sabihin, lahat ng ebidensya dapat makompleto. So, wag mag-isip ang taong bayan na malamang na wala, baka hanggang diskaya lang. Tingnan po natin sa susunod na sa susunod na mga araw. So, ayoko po magsalita. Baka kasi sabihin, pinangungunahan ko po ang ombudsman at ang DOJ. So, hantayin na lang po natin kung ano po yung magaganap sa susunod na taon. Well, ano pa ba? 2030 na ngayon. Okay? Result day, 30. So, let's see. Next year. Konti na lang panahon eh. January na. Ito lang kung binabanggit po ito in previous episodes. I always describe Martin Romualdez, the former speaker, as a big political baggage for the president. Okay? I don't know whether you share my observation or whether you're at liberty to talk about it, no? Pero yun nga speaker siya ng mga panahon na yon. Pwede ba namang makalusot yung mga pinagagawa ni Zaldico nang hindi alam ng speaker? Yung speaker, usually, tao ng speaker lagi, yung House Appropriations Committee Chair. Ang tanong ko po rito, ano bang attitude ni President Marcos dito sa kanyang pinsan, si Martin Romualdez? Kasi inisip na iba, hindi, wala pa rin credibility sa amin. Diba? Ito yung observation ng iba. Itong ginagawa investigasyon, unless yung sarili mong pinsan, makakasuhan at makukulong. Okay. Hindi ko kasi nakikita si former speaker sa Malacanang eh. So, hindi naman namin din siya napag-uusapan sa meeting. So, baka hindi ko alam Christian, ito personally, hindi siya nagiging topic kapag nagkakaroon kami ng pagbi-meeting. Usually naman kasi ang kasama lang naman ako, ang meeting tungkol sa mga projects, paano masosolve and everything. Pero when it comes to Speaker Romualdez, hindi siya nababanggit. Hindi ko rin siya nakikita sa Malacanang. So, wala akong masasabi patungkol sa kanilang relasyon. Pero sa akin, hindi ko talaga siya nakikita. Kahit anong pagkakataon, hindi ko siya nakikita doon. Pero do you agree na siya? He can be seen as that he is a political baggage for the president. Hindi ko ni masabi, Christian eh. At the time kapapasok ko pa lang kasi. Pero ang alam ko,
as early as January 13, 2025, napatanggal na si Saldico as chair ng Appropriations Committee. So, ibig sabihin yan, nakita ng Pangulo ano ang problema dito. 'Di ba? Kaya nakita niya na naku, mukhang magkakaproblema rin dito ang House dahil sa ginagawa ni Zaldico. So, as early as January 13, 2025, na vacant na yung position at naglagay na ng ibang tao. So, it means a lot. So, hindi pinapayagan ng Pangulo na magkaroon ng hindi magandang trabaho. 'Di ba? Sa kanyang mata, hindi dapat mangyari ito kasi pondo to ng bayan. Yun nga, pero yun nga, why would it take for the president to kumbaga get himself involved, 'di ba, in the scheme of things? Eh kung yung mga bagay na, 'di ba, dapat inaayos po yan sa House, 'di ba? Tapos tumagal ng 3 years. Okay, kung bakit tumagal ng magti 3 years, doon lang siguro sumingaw. Alam mo, may mga pagkakataon, pagka-umpisa ng taon, hindi mo naman agad makikita kung ano yung may mali o wala. So, kapag nakita na yung ano mali, lalo na kung patago ito, Christian, di mo naman to agad makikita unless sumingaw. Di ba? So, pag sumingaw, itong problema. Kapag sumingaw at wala kang ginawa, yun yung mali. Di ba? Pero kung sumingaw at ginawan mo agad ng aksyon, at tingin ko, nasa right track ka. You're in the right track. By the way, Yusek, may pag-asa pa ba or mapapabalik pa ba itong si Zaldico? Yun naman ang gusto ng Pangulo. So, tignan natin kung ano ang pwede pang mangyari at nag-request na for the red notice. So, mapapadali na yan. Kasi yung may balita, no, meron na siyang Portuguese passport. So, Portuguese citizen siya ngayon. Kung totoo yun, lumalabas sa pinaghandaan niya yung kanyang escape route eh. Diba? Yung kanyang exit. Diba? So, what kind of complications does that present? Miyembro tayo ng Interpol. Ito sa akin, I cannot speak for the DILG, I cannot speak for DOJ. Pero, miyembro tayo ng Interpol at sa aking pagkakaalam, miyembro din ng Interpol ang Portugal. So, kung magiging iiral yung kanilang pag-comply sa mga requests ng Interpol, I think hindi nila babaliwalain to. Okay. Ito nga pala, Yusek, no, pag-usapan din natin yung pagbagsak ng trust and approval ratings ng Pangulo. Last time yung SWS, ngayon naman meron pinakabago yung Pulse Asia. So, ang trust rating, big trust 32%, no trust or small trust 47%. Kinukumpara nila ito sa mataas na trust tsaka approval ratings naman nung Vice President. How do you see this? Yung mababang trust and approval ratings ng Pangulo at this stage? Ano bang factor kung ba't bumaba? Dahil sa nagpapaimbestiga yung Pangulo? Hindi ko makita yung factor eh. Hindi ko rin makita yung mga respondents kung bakit naging ganon. Is it because maraming tinatamaan sa pagpapaimbestiga ng Pangulo? I don't know. Kung bumaba man ang trust rating ng Pangulo, dahil ba itinuturo na kasalanan ng Pangulo yung pagpapaimbestiga? Hindi ko makuha bakit. Di ba? Kung naging kasalanan ng Pangulo ang pagpapaimbestiga at maraming tinatamaan ngayon, siguro hindi papansinin ng Pangulo yung trust rating na yan dahil he knows na right decision ang ginawa niya. There can be popular decision, there may be right decision. Hindi niya pinili na magsawalang kibo. Ang popular decision, walang tatamang iba. Pero pinili niya, right decision. At ang right decision na to ay para sa tao. Kung hindi ito nakikita ng taong bayan, kung anong ginagawa ng Pangulo, tingin ko hindi nakasalanan ng Pangulo yun. Maraming pwedeng analysis, no, as to why the trust and approval ratings of the president are down. Pero traditionally naman talaga, mas mataas ang sa VP kaysa rin sa sitting president dahil
wala namang ginagawa ang position ng Vice President, hindi po ba? So Yun basically, na. the buck stops with the President. Pero siguro isang pagtingin po rito, yung frustration ng mga tao na wala pang talagang malalaking isda. Mas malaki sa mga diskaya, 'di ba? Pwedeng yun ang ilan sa mga dahilan. Tapos nadidikit sa kanya yung yung mga krisis na nakikita natin. And yun nga, how is he affected by all these things? Ito mga mababang trust rating. Sabi naman ng Pangulo hindi siya, okay, guide yan. Guide sa gobyerno kung ano yung mga survey na nakikita or nababasa natin o nagiging part ng news. Pero ang Pangulo, mababa, mataas, patuloy lang dan. Patuloy lang sa pagtatrabaho. Kasi kung magpapa-apekto siya sa survey, baka madiskaril yung kanyang pagtatrabaho. Pag mataas, baka masyado siya maging confident sa sarili niya. Pag mababa, masyado naman siya maging malungkot to the point na madi-discourage siya to work. No, hindi naman siya maapektuhan yan. Pero still, magiging part siya ng pag-guide kung paano dapat solusyonan pa kung ano mga problema. Kasi Christian, sinasabi, di ba, yung crisis na to na apektuhan ng Pangulo. Pinili kasi ng Pangulo talaga magpa-imbestiga Kung ano man ang magiging epekto nito, yes, alam niya ano magiging epekto nito. Pero wala naman siya magagawa kung hindi simulan to. Christian, kapag hindi niya to, kasi sabi niya, bumababa, hindi gumaganda ang ekonomiya dahil sa ang dami-daming issue about the flood control projects. Kailan niya sisimulan? Sino magsisimula? Iisipin ba niya, naku, hindi pwede. Bababa ang aking rating. So, hindi ako magpapaimbestiga kasi maapektuhan ang ekonomiya. Sino magpapasimula nito? Kailan niya sisimulan? So, this is the right time. Kumbaga, yung kanyang panggitna na panunungkulan on the almost third year, ito dapat simula kasi dito niya nakita ano ang ginawa o ano yung epekto ng mga maaanumalyang flood control projects sa panahon niya. Actually, hindi ito sa panahon niya, noong nakaraang administration pa to, pero pinasimulan niya agad yung panahon niya para mapanagot ito. So, kung iisipin niya, bababa yung aking rating or maapektuhan ng ekonomiya, hindi na mapapanagot yung mga dapat mapanagot. Mananatili na lang silang, yung mga ginawa nila, concealed. At haya-haya magiging buhay nila dahil ang lagi lang iisipin ng Pangulo, dapat mataas ang rating ko. Sorry, pero hindi ganoon ng Pangulo. Maapektuhan man siya, para at least, maapektuhan man siya, mapakita niya sa tao, ito yung naganap at dapat na mapakulong ang mga to. Okay. Of course, we have to give it to the President. Binabanggit ko naman po ito lagi sa programa. He was the one who took the bull by the horns by talking about the flood control issue doon sa kanyang pinakahuling State of the Nation address. Pero ang tanong ko po rito has to do with narrative. Do you think the President still is in control of the narrative? Kasi malakas din yung narratibo or counter-narratives ng iba. For instance, ng mga Duterte, ng DDS, who are exploiting this narrative. So is the President in control of this narrative at this stage? O baka naman nawawala na sa kanya? Actually, kung ano yung ginagawa namin, kung ano yung mga mensahe mula sa Pangulo, tama yan. Nasa tamang direksyon. Kaya ang tanong lang natin, may counter-narrative, ang sabi mo, DDS. Ang tanong natin, yung DDS ba na sinasabi natin, taga-Pilipinas lang? O baka naman may ibang bansang nakikisawsaw para mas lumakas ang mga mensahe laban sa Pangulo? Marami nang na-research nito, Christian. Marami nang na-research na to na may ibang bansang nakikialam sa ating politika. So, hindi naman yata fair. Kung Pilipino sa Pilipino ang nagkakaroon ng pagdidebate, walang problema yan. Pero kung may ibang bansa na nakikialam at gumagamit ang pondo para siraan ng gobyerno at ang sirain ng Pangulo, dapat tayo, kapwa natin Pilipino, magtulungan. Diba? Hindi yung interest ng ibang bansa ang papalakasin natin. So, yun lang naman yun. Diba? So, kung Pilipino sa Pilipino, walang problema. Pero pag may ibang bansa nakikialam at nagbabagsak ng mga pondo at dami ang ibang mga dito, ang naninira, mga troll,
talagang dapat pagporsigihin pa at sana maisip ng kapwa natin Pilipino. Teka lang, hindi dapat ibang bansa ang pinaglalaban natin dito. Dapat sarili natin bansa. Tayo-tayo lamang dito dapat nag-uusap. Magpapanggap po ako na naive, no? Kaya ang tatanong ko sa inyo, are you referring to China? Magpanggap ka na lagi na naive pero hindi ko na masasabi kung anong bansa. Yan ba yung China na sinusuportahan yung mga Duterte? Yan ba yon? Actually, merong isang nag-research nito journalist, most probably kilala mo, si Baldivina, Si right? Nico Balbidina. Ayan, di ba? May research siya dito. Kumpleto ang kanyang pagkaka-research. And I always discuss that kapag ka nagkakaroon ng patungkol sa mga naratibo. Nga, pero how do you feel na yung si Sara Duterte, parang ang Vice President, wala naman trabaho yan Pero, she's enjoying high trust and approval ratings. So, banat lang ng banat sa inyo yan. Eh di, hayaan natin ang mga Pilipino na naniniwala sa kanila. Kasi kung ito naman ang gusto nila magiging leader sa susunod na administrasyon, di, tingnan natin na kung ano yung magiging buhay ng mga Pilipino. Diba? Yan naman ang gusto nila. Kung baga, kung sino yung pipiliin nilang leader, deserve naman natin. Kung ano mangyayari sa buhay natin, deserve natin. Kung siyang pinagtitiwalaan, deserve natin. Lahat Ako, yan. may i-district yan, no? Deserve yun ng mga bumoto sa mga walang hiyang leader. Problema, dama yung iba. Okay, so nandyan rin kasama natin si Rosler Macrayo Agravante Sanchez, Samuel Milan, Arturo Manzano, Selvia Nava, Edwin Salamanca. Nandyan rin si Giovanni Niesa Giyang, Michael Morata, Donald Onate, Penpen de Sarapin. Nandyan rin si Esther East, Alicia League, Yola May Monteros, Anjang Aison, Pedro Barles, Nel Mulen, hi to Lori Alibodbod, Gisa James Caberte, Elvira Betero Marasigan, and hi to Mege Bong. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Thank you so much sa ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan, sa huling araw ng taong ito, kami lumalapit na may pusong mapagpasalamat. Salamat po sa bawat biyaya, sa mga pagsubok na nagpatatag sa amin, at sa pag-asang patuloy mong ipinagkakaloob sa aming bayan. Linisan mo po ang aming mga puso. Patawarin ang aming mga pagkukulang at ihanda kami sa panibagong taon na may pananampalataya, pagkakaisa at malasakit sa kapwa. Ipinagdarasal po namin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ingatan mo po siya sa lahat ng panganib, pisikal, mental at espiritual. Pagkalooban mo siya ng karunungan, tapang at malinaw na paghatol sa bawat desisyong para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino. Patnubayan mo ang kanyang pamumuno ng katotohanan at katarungan at palibutan mo siya ng mga taong may malinis na hangarin. Naway maging mapayapa at masagana ang darating na taon para sa aming bansa. Ito po ang aming dalangin. Idinadalangin ko to sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Happy New Year po sa ating lahat. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat.
Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang